Top 10 fraternities dito sa Pilipinas. Disclaimer muna tayo mga kaibigan, ito ay base lamang sa mga nasaliksiko at mga napag-aralan. Lagi mong tatandaan, hindi ito pataasan kundi ito'y isang bilang lamang. Kaya kapatid, handa ka na bang makita ang 10 fraterniting pasok sa top 10? At ito yon. Number 10, Scout Royal Brotherhood. Ito ang unang pasok sa listahan natin ngayon. Ang Scout Royal Brotherhood o mas kilala sa tawag na SRB ay isa sa mga kilalang kapatiran dito sa Pilipinas. At alam mo bang isa rin itong international fraternity? Ito ay isang organisasyon para sa mga mag-aaral ng high school level. At alam mo bang magpasa hanggang ngayon, ang kapatirang SRB ay nananatili pa ring malakas at matatag. Itinayo ang kapatirang ito noong September 22, 1975 sa San Sebastian College. Itinayo ito ng mga magkakapatid na Alpha Phi Omega, Alpha Delta Chapter. Para ito sa pagtataguyod ng magandang hangarin ng Alpha Phi Omega sa mga high school level. At magpasa hanggang ngayon nga kapatid, ang SRB ay nananatiling matatag. Number 9, Megalithno Sigma Phi. Ang Megalithno Sigma Phi ay ang isang kilalang kapatiran binuo para magkaisa. Ito ay bumuo ng bagong kabanata sa Central Mindanao University sa Musuan, Bukidnon noong September 21, 1972. Kapatid, alam mo ba na ang araw na itinatag ito ay ang araw din kung saan idiniklara ang martial law sa Pilipinas? Napakalawak ng karanasan ng kapatirang ito. At magpasa hanggang ngayon nga kapatid, ito ay nagpapatuloy pa rin sa mga mabubuting hangarin para sa bayan at para sa kapwa-tao. Number 8, Upsilon Sigma Phi. Ito ang ikawalong pasok sa listahan natin, ang Upsilon. Kapatid, alam mo ba ang history ng kapatirang ito? Ito lang naman ang kauna-unang fraterniting itinatag sa Pilipinas. Ito ang pinakamatandang kapatiran dito sa Pinas. Itinatag ito noong 1918 ng mga kalalakihang mag-aaral ng University of the Philippines. Sa patuloy na pagtaguyod ng kapatirang ito sa mga universidad, ito ay naging kilala at tinangkilik ng karamihan dahil sa mga magagandang hangarin na dala nito sa mga kabataan. Hanggang sa nagkaroon na ito ng dalawang chapter, ang UP Diliman chapter at ang UP Los Baños. At magpasa hanggang ngayon nga kapatid, ang Upsilon Sigma Phi ay kilalang kilala pa din sa mga universidad. Number 7, Diablo Squad o mas kilala sa tawag ngayon na Guardians. Kapatid, ito ay isang brotherhood. Isinama ko na ito dahil sa mga magagandang hangarin nila. Noong una, ang pangalang Diablo Squad ay binubuo ng mga magigiting na sundalo na nakikipagdigmaan para sa bayan. Itinatag ang Diablo Squad noong 1976. Noong una ay may 11 miyembro lamang ito na puro alagad ng batas. At pinangungunahan ito ni Sergeant Lebreo Abraham Jargao Jr. Siya ang tinagurian Grandmaster Founder ng Diablo Squad. Fast forward kapatid, sumikat ng husto ang Diablo Squad. Sa pangyayaring iyon, pinirata sila ng maraming tao at naging banta sila sa sandatahang Pilipino. Sa pangyayaring ito kapatid, upang hindi mabuwag ang samahan, pinalitan na lamang ito ng pangalan at ginawang Guardians. At magpasa hanggang ngayon nga, marami tayong nakikitang Guardians sa paligid, hindi lang sundalo, pati na rin mga normal na tao. Number 6, Magic 5 o mas kilala sa tawag na M5. Ito ang ika-6 na pasok sa listahan natin. Kapatid, ang Magic 5 ay napagtibay lamang noong April 23, 2004 sa kadahilan ng marami ang hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Pero teka, huwag mong iisiping bagito lamang ito. Dahil bago pa nabuo ang Magic 5 ay napakahaba na ng pinagdaanan nito. Bago pa man maging opisyal na tawag dito ang Magic 5, ang tawag na talaga dito noon ay Magic. Ito ay nabuo pa noong mga taong 1977. At alam mo ba na ang Magic 5 ay binubuo ng 9 na fraternity? At kabilang dito ang mga sumusunod: Crime Buster, Pi Lambda Epsilon, Alpha Rho Omicron, Delta Sigma Phi,
Delta Sigma Family, Leysam, Samahang Bicolano, Sigma Iris Group at Krima. Marami ang nagsasabi na solido ang samahang ito at magpasa hanggang ngayon nga kitang-kita naman kung paano sila sumikat. Number 5. Sigma Lambda Pi. Ito ang ikalimang pasok sa listahan natin. Ito ay isang kilalang kapatiran noon at magpasa hanggang ngayon. Ilang taon na din ang nakalipas, August 3, 1933, nang itinatag ito ng isang malakas at matipunong lalaki na nagngangalang Sergio Lopez Paredes. Noong una ay kakaunti pa lamang ang miyembro nito, pero di kalaunan ay bigla na lamang itong sumikat. Naging kilala ito sa mga universidad at magpasa hanggang ngayon nga kapatid, ang Sigma Lambda Pi ay kilalang kilala pa din. Ang goal ng kapatirang ito ay magkaisa, spread love kung baga. Number 4. Pi Gamma Pi. Isa itong international fraternity and sorority. Isa rin ito sa masasabi kong malakas na kapatiran. Itinatag ito noong September 27, 1975 sa San Francisco College, Kiko Malate, Manila. Meron itong tatlong founding fathers na sina Lord Lemcy Olunday na galing sa kapatirang Pi Beta. Pangalawa, Lord Enrique o Eric Gomez na galing naman sa kapatirang Tau Gamma Pi. At ang pangatlo ay si Lord Henry Pesimo na galing naman sa kapatirang Delta Pi Omega. Yan ang Pi Gamma Pi. Number 3. Alpha Pi Omega o mas kilala sa tawag na Apo. Ito ang masasabi kong kapatirang napakalawak ng koneksyon at isa rin ito sa pinakamalaking kapatiran. Ang Apo ay kilalang kilala hindi lamang sa Pinas kundi sa buong mundo. Tinatayang nasa 350 chapter ang meron nito at 25,000 student member. Meron din itong 300,000 alumni members. Sa ngayon nga kapatid, ang kapatirang ito ay active sa lahat ng sulok ng Pinas at maging sa ibang bansa na din. Itinatag ito noong December 16, 1925 sa Lafayette College. At ang nagtayo nito ay si Frank Red Horton na isang US Navy. Kapatid, ang kapatirang ito ay sa US talaga nagmula. Inadapt na lamang ito ng mga Pilipino sa mga universidad dahil sa mga magagandang hangarin nito para sa bayan at sa mga estudyante. Ang Apo ay isa sa may pinakamalaking nagampanan para sa bayan noong World War. Isa sila sa mga tumulong sa pagbabalik ng mga eskwelahan at pagbibigay ng mga libro sa mga kabataan. Number 2. Alpha Kappa Rho o mas kilala sa tawag na ACRO. Isa itong international fraternity and sorority na nagtataguyod sa katapatan ng bawat isa. Alam mo ba kapatid na ang kapatirang ito ay kilalang kilala din? Itinatag ito noong August 8, 1973 sa University ng Santo Tomas. Itinatag ito ng mga kalalakihan at kababaihang nag-aaral sa iba't ibang universidad. Nakaregister ang kapatirang ito bilang isang International Humanitarian Service Fraternity. At magpasa hanggang ngayon nga, ang Alpha Kappa Rho ay patuloy pa rin sa sinumpaan nilang tungkulin. Number 1. Tau Gamma Pi. Ang unang kapatiran sa listahan natin. Kapatid, alam mo ba na ang kapatirang ito ay kilalang kilala hindi lang dito sa Pinas kundi sa buong mundo? Ang Tau Gamma Pi ay itinatag noong October 4, 1968 sa UP Diliman. Ang mga miyembro nito ay 3 kilo ng tawag. Ang layunin ng kapatirang ito ay makita ang isang fraternity system na walang karahasan. Batay sa hangarin nito, ikinatagorya nila na ang kanilang formal na grupo bilang isang protest o prototer fraternity. Hinihikayat ang mga miyembro nito upang magsikap para sa espiritual na paglaki at pagsasaayos nito. At alam mo ba na binuo lamang ito ng 4 na tao na sina Rod Confessor, Talik Pablo, Tito Vinida, Roy Ordinario. Sila ang magigiting na ama ng Triskelion o Tau Gamma Pi. So ngayon kapatid, nakita mo na ang top 10 fraternities dito sa Pilipinas. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman.